Sa isang maliit, ngunit tahimik na baryo sa bayan ng San Ricardo, nakilala si Apolinaria Naria de Gracia, isang matandang babae na ngayon ay nasa edad na 68. Mayroon siyang kapansanan sa paa, isang pilay na dulot ng aksidenteng sinapit noong kabataan niya sa palengke. Bata pa lamang siya noon nang matalisod at madaganan ng mabigat na kariton ng gulay. Mula noon, hindi na siya nakalakad ng maayos. Ngunit sa kabila ng kapansanan iyon, hindi siya kailanman sumuko sa buhay. Kilala siya ng mga tao sa baryo bilang isang ina na matibay, mapagmahal at handang magsakripisyo para sa pamilya. Ang kanyang asawa, si Bartolome Bart de Gracia, ay isang magsasakang hindi matatawaran ng sipag. Halos buong buhay niya ay ginugon sa pagtatanim ng palay, gulay at prutas sa kanilang lupain. Dahil sa kanyang tiyaga, naging sagana ang kanilang kabuhayan. Hindi man marangya, nakapagpatayo sila ng malaking bahay na yari sa kahoy at bato at nakabili rin ng ilang karagdagang lupain sa karatig na baryo. Kilala si Bart bilang isang taong hindi lang para sa pamilya, kundi para rin sa komunidad. Madalas siyang tumulong sa mga kapitbahay kapag may bagyo o tagtuyot. Kaya naman, noong siya'y pumanaw, maraming tao ang nakiramay at nagsabi ng, "Sayang si Mang Bart, mabuting tao." Ngunit hindi lahat ng iniwan ni Bart ay kapayapaan. Sa kanyang pagkamatay, naiwan ang malawak na lupain at ari-arian, at dito nagsimula ang mabigat na pagsubik sa pamilya. Si Naria at Bart ay may 2 anak. Ang panganay na si Lorenzo na ngayoy 46 taong gulang. Lumaki itong puno ng yabang at palaging nagmamalaki sa mga kapitbahay na siya raw ang magmamana ng lahat ng lupa ng kanyang ama. "Ako ang panganay, kaya ako ang may karapatan." Madalas niyang isigaw sa inuman kasama ang kanyang mga barkada. Mahilig si Lorenzo sa magarang bagay, alahas, bagong cellphone at magarang damit. Subalit hindi siya ganoon kasipag. Umaasa siya lagi sa perang galing sa lupaing pinaghirapan ng kanyang ama. Samantala, ang naababatang anak ay si Carmela, 43 taong gulang, na tahimik sa kilos ngunit may lihim na pagnanasa rin sa kayamanan. Hindi siya prangka gaya ni Lorenzo, pero ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa kung ano ang makukuha niya mula sa ina. Kapag may usapan tungkol sa mana, hindi siya direktang nakitisali, pero sa likod nito, palagi siyang nagbibilang at nag-iisip kung paano siya makakakuha ng mas malaking parte. Ang asawa ni Lorenzo na si Vivian ang mas lalong nagpalala ng sitwasyon. Isa siyang babae na lumaki sa lungsod, sanay sa luho at mayabang na pananalita. Sa kanilang baryo, kilala siya bilang palaging nakataas ang kilay, palaging may reklamo at hindi marunong rumespeto sa matatanda. Kapag kasama niya si Naria, halos lagi niyang minamaliit ito. "Kung hindi lang dahil sa anak mo, hindi kita kakasamahin sa iisang bubong." Madalas ngan ibulong, ngunit maririnig pa rin ng matanda. Mapang-abuso at matapobre. Si Vivian ang laging nag-uudyok kay Lorenzo na kamkamin ang lahat ng yaman. Sa simula, ipinagmamalaki ng lahat ang kayamanang iniwan ni Bart. "Ang De Gracia hindi magugutom," sabi ng mga kapitbahay. Nakikita nila ang malalawak na palayan, ang mga puno ng mangga at ang bahay na laging may bigas at pagkain. Pero ang hindi alam ng lahat, may isang lihim si Naria na matagal niyang itinago. Sa isang kahong nakalagay sa ilalim ng kanyang aparador, nakatago ang tunay na testamento ni Bart, isang dokumentong nagsasaad na ang buong lupa ay hindi basta mapupunta sa mga anak, kundi sa kanya, kay Naria, upang siya ang mamahala hanggang sa huling araw ng kanyang buhay.
Ang mga anak ay may kani-kanikang bahagi, ngunit malinaw na isinulat ni Bart na hindi maaaring ipagbili o galawin ng pang-aanak nang walang pahintulot ng kanilang ina. Isang hapon, habang nakaupo si Narya sa balkonahe, pinagmamasdan niya ang mga batang naglalaro sa kalsada. Lumapit si Marco, anak ni Lorenzo at apo niya, na nooy 15 taong gulang. "Lola, bakit palagi kang tahimik?" tanong nito. Mahina ngunit malinaw ang sagot ni Narya. Dahil minsan, Yiho, ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa mamasigaw. Sa tamang oras, malalaman mo kung bakit. Hindi pa alam ni Marco na sa simpleng kahon sa ilalim ng aparador ay nakasalalay ang hinaharap ng kanilang pamilya. Ngunit habang tahimik na nagbabantay si Narya ng testamento, ang mga anak at manugang naman ay unti-unting nilalamon ng kasakiman. Si Lorenzo sa bawat araw na lumilipas ay lalong nagiging arogante at si Vivian ay palaging nagbibilang ng mga utang na gusto niyang bayaran gamit ang perang makukuha sa mana. Si Carmela naman, kahit walang imik, ay may binabalak na paraan upang makuha rin ang bahagi niya. Sa kabila ng lahat, nananatiling matatag si Narya. Hindi siya nagsasalita, ngunit alam niya sa puso niya na darating ang araw ng pagsubok. At sa araw na iyon, ang katotohanan ang mananaig. "Bart," bulong niya isang gabi habang nakatingin sa lumang larawan ng asawa. "Pinangako kong iingatan ko ang iniwan mo. Hindi nila mauunawaan ngayon, pero darating ang panahon na sila mismo ang matututo. At doon, ang kwento ng kapighatian, kasakiman at paghihiganti ng katotohanan." Malungkot ang buong baryo nang pumanaw si Bartolome de Gracia. Sa araw ng kanyang libing, halos lahat ng kapitbahay ay nakidalamay. Mula sa mga kapwa magsasaka, hanggang sa mga taong natulungan niya noong mga nafaraang bagyo. Si Mang Bart, mabuting tao yon. Sayang at kinuha na siya agad, bulong ng mga matatanda sa gilid ng sementeryo. Habang umiiyak si Apolinaria Narya, tahimik lamang ang kanyang mga anak na sina Lorenzo at Carmela. Para bang may mabigat silang iniisip na hindi tungkol sa pagkawala ng ama, kundi sa kung ano ang iniwan nito. Pagkaraan ng ilang linggo, nagsimulang lumitaw ang tunay na kulay ng mga anak. Sa umpisa, maayos pa ang kanilang mga kilos, pila nagdadalamhati. Ngunit nang makalipas ang 40 araw, unti-unti nang lumabas ang usaping hindi maiiwasan, ang tungkol sa mana. Isang gabi, habang nakaupo si Narya sa sala, "Vivian, oras na sigurong ayusin ang lupa. Ako ang panganay, ako ang dapat magdesisyon," ani Lorenzo habang umiinom ng serbesa. "Siyempre naman," sagot ni Vivian na may mataas na boses. "Huwag mong kalimutan, ikaw ang dapat mamahala. Si Carmela, wala yung karapatan, babae lang. At ang nanay mo, matanda na at pabigat lang, Lorenzo. Kung ako sa'yo, gawin na nating ating lahat bago pa makaisip lang kung ano-ano si Carmela." Narinig lahat iyon ni Narya mula sa kusina. Umirot ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa usaping pera, kundi sa kawalan ng respeto ng sariling anak at manugang. Simula noon, naging madalas ang pagbabago ng ugali ng pamilya. Si Narya, na dati tinitingala, ay naging parang serbisyo sa sariling tahanan. Tuwing may makitang kalat si Vivian, agad nitong iuutos kay Narya. "Narya, ano ba yan? Bakit hindi mo nalinis ang sahig? Lagi ka nalang nakaupo dyan, parang wala kang silbi." Pasigaw nitong sabi habang nakapamewang. Tahimik lang si Narya at dahan-dahang pinupulot ang mga kalat gamit ang kanyang tuhod at saklay. Ngunit bago pa man siya makatayo, naroon na si Marco, ang kanyang apo. "Lola, ako na po. Ako na ang maglilinis," sabi ng binata habang tinatanggal sa kamay ni Narya ang basahan. Napangiti ng bahagya si Narya. Ngunit bago pa sila matapos, narinig nila ang malakas na boses ni Lorenzo. "Marco, ano na naman yan?
pabayaan mo ng lola mo. Dapat siya ang gumagawa niyan, hindi ikaw. Kung palagi mong kukonsintihin, lalo lang siyang magiging pabigat. Napatigil si Marco at yumuko. Pasensya na po, Papa. Bulong niya. Ngunit bago siya lumakad palayo, lihim siyang lumingon kay Naria. Bakas ang pag-aalala. Doon pa lang naramdaman ni Naria na kahit isa man lang may natitira pang malasakit sa kanya, ang kanyang apo. Ngunit alam niya ring takot si Marco sa sariling ama, kaya't hindi ito makapagsalita ng lantaran. Mula noon, araw-araw ay tila bangingot ang dinaranas ni Naria. Kapag may bisita, si Vivian ay palaging nagmamayabang. Kami ang may-ari ng pinakamalaking lupa rito sa baryo, sabi niya habang nakataas ang kilay. Ngunit panalis ng mga bisita, si Naria ang pinabubuntungan ng init ng ulo nito. Kung hindi dahil sa amin, wala ka ng tirahan ngayon. Kaya umayos-ayos ka, Naria. Sigaw nito habang ibinabagsak ang plato sa mesa. Tahimik lang si Naria, hindi siya lumalaban. Ang tangi lamang niyang kasama sa bawat gabi ay ang lumang aparador sa kanyang kwarto. Sa ilalim nito, maingat na nakatago ang kahong kahoy na naglalaman ng testamento. Doon nakasulat ang lahat ng huling habilin ni Bart na siya, si Naria, ang dapat mamahala sa buong lupain hanggang sa kanyang huling hininga. Minsan, habang nakatingin siya sa kahon, napapaluha si Naria. Bart, kung alam mo lang, ang mga anak natin ay hindi na tayo iginagalang. Pero hindi ko pa rin kayang wasakin ang pamilya natin sa pamamagitan ng papel na ito, bulong niya sa dilim. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, lalo lamang lumala ang sitwasyon. Si Carmela, na dati tahimik lang, ay nagsimulang magtanong, Nanay, kailan mo ba ipapamahagi ang lupa? Huwag mong sabihin na lahat ay mapupunta kay Lorenzo. Ngumisi si Vivian at mabilis na sumabat. Wala kang ang karapatan, Carmela. Kami ang tumira dito. Kami ang nag-asikaso sa lupa. Ikaw, wala kang ambag. Hindi ako papayag, Vivian. Mariing tugon ni Carmela. May karapatan ako. Nag-away ang magkapatid habang si Naria ay nakaupulan sa gilid tila isang bisita sa sariling tahanan. Sa tuwing magtatalo sila, hindi siya tinatanong, hindi siya sinusunod. Sa mata ng kanyang mga anak, siya'y wala ng halaga. Isa na lamang pasanin. Ngunit sa ilalim ng kanyang katahimikan, nagliliyab ang katotohanan. Ang testamento na hawak niya ay siyang magpapabagsak sa kayabangan nina Lorenzo at Vivian. Isang gabi, pumasok si Marco sa kwarto ni Naria. Lola, bulong niya, gusto ko lang pong malaman mo na hindi ko sila ginagaya. Mahal na mahal kita. Kahit anong sabihin nila, hindi ka pabigat. Niyakap ni Naria ang apo at doon siya unang umiyak sa harap ng isang tao. Salamat, Marco. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang ibig sabihin ng mga salita mo. Ngunit sa likod ng yakap na iyon, alam ni Naria, darating ang panahon na kakailanganin niyang buksan ang lihim na kahon. At sa oras na iyon, magugulat ang lahat. Isang malamig na gabi, nakaupo si Naria sa kanyang silid habang pinagmamasdan ang liwanag ng buwan na pumapasok sa lumang bintana. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga kuligli at mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Ngunit sa katahimikang iyon, umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang mababang boses na tila nagmumula sa sala. Dahan-dahan siyang tumayo gamit ang kanyang saklay at marahang lumapit upang hindi mahalata. Mula sa siwang ng pinto, narinig niya ang malinaw na usapan nina Lorenzo at Vivian. Vivian, bulong ni Lorenzo habang hawak ang isang tasa ng kape. Kailangan na nating ibenta ang lupa. Ang dami na nating utang. Kung makuha natin yon, wala na tayong problema sa pera. Nagningning ang mga mata ni Vivian at agad siyang sumagot. Tama ka, hindi natin kailangang ipaalam kay Carmela. Mas mabuti nga na tayo lang ang makinabang. Ang nanay mo, hindi naman yan tatagal pa.
Kung papipirmahin natin siya, madali na lang. Napatigil si Narya sa kanyang kinatatayuan. Kinurot ang kanyang puso ng sakit at puot. Hindi dahil sa pera, kundi sa kawalang hiya ng sariling anak at manugang. Tahimik siyang bumalik sa kanyang silid at naupo sa gilid ng kama. Doon ay tumulo ang kanyang luha, kasabay ng bulong sa sarili. Bart, ito ba ang mga anak na pinalaki natin? Kinabukasan, habang nag-aalmusal, inilabas ni Vivian ang isang makapal na folder at inilapag ito sa mesa sa harap ni Narya. Narya, pirmahan mo na ito para ito sa kabutihan ng lahat. Ani Vivian na may ngiting pilit ngunit halatang puno ng pagkasuklam. Kinuha ni Narya ang papel at binasa ng mabagal. Sa kabila ng kanyang mahinang paningin, malinaw na nakasaad na ito'y isang deed of sale. Pinapalabas nila na siya ang nagbebenta ng kanilang lupain. Hindi ko pipirmahan ito. Mariing sagot ni Narya, sabay ibalik ang folder kay Vivian. Agad nagbago ang mukha ng manugang na puno ito ng galit at pangmamaliit. Ano ba naman, Narya? Matanda ka na, wala ka ng silbi. Kami na ang bahala dito. Kung ayaw mong tumulong, mas lalo ka lang magiging pabigat. Nanay, sabat ni Lorenzo na tila umaamo, ngunit halatang naiipit. Pirmahan mo na lang para matapos na. Para sa lahat din naman ito. Napailing si Narya at tinitigan ang anak. Lorenzo, anak, lupa ito ng tatay mo. Pinaghirapan niya ito. Hindi ito basta-basta pwedeng ibenta dahil lang gusto niyo ng pera. Biglang ditinulak ni Vivian ang mesa at tumayo. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi kami mabubuhay sa kakarampot na kinikita dito? Ayoko nang mabuhay sa baryong ito habang nag-aaksaya tayo ng panahon sa pagbubungkal ng lupa. Kailangan naming umangat. Tahimik lang si Narya, ngunit ramdam niyang kumakabog ang kanyang dibdib. Nakita niyang nakatingin si Marco mula sa hagdanan, gulat at galit sa narinig. Papa, Mama, bakit niyo pinipilit si Lola? Tanong ng binata. Hindi ba sapat ang meron tayo? Hindi niyo ba naisip kung anong mararamdaman ni Lolo kung buhay pa siya? Pinandilatan siya ni Lorenzo. Marco, huwag kang makialam dito. Hindi mo naiintindihan ang responsibilidad ko bilang panganay. Tumakbo si Marco, papalapit sa Lola at tinulungan itong tumayo. Lola, huwag kang papayag, huwag rong pirmahan. Hinila ni Vivian ang folder at itinapon sa mesa. Bahala ka nga. Matanda ka na. Wala ka nang magagawa. Sa huli, makukuha pa rin namin ang lupa. Doon, nanahimik si Narya. Sa loob-loob niya, alam niyang tama si Marco. Ngunit patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang mga tanong. Hanggang kailan ako magtitiis? Tama ba na pinapabayaan kong apihin nila ako? O panahon na para ipakita ang hawak kong testamento? Pagkatapos ng tensyosong umagang iyon, nagkulong si Narya sa kanyang silid. Binuksan niya ang lumang aparador at inilabas ang kahon na kahoy. Maingat niyang hinaplos ang testamento ni Bart. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na iniwan sa kanya habang binabasa ang nakasulat na pirma ng kanyang asawa. Napaluha siya. Bart, anong gagawin ko? Kung ipapakita ko ito, mawawasak ang pamilya natin. Pero kung mananahimik ako, tuluyan nila akong aapihin. Kinagabihan, pumasok si Marco sa kwarto ng lola niya. Lola, narinig ko lahat kanina. Huwag kang matakot. Nandito ako para sa'yo. Miyakap ni Narya ang apo. Salamat, iho. Ikaw lang ang nagpapalakas ng loob ko. Ngunit sa labas ng kwarto, nakatayo si Vivian, palihim na nakikinig. At sa mga mata nito, nagliliyab ang matinding pagnanais na makuha ang lahat. Anumang paraan ang kanyang gawin at doon nagsimula ang mas mabigat na laban. Dahil alam ni Narya, hindi na siya ligtas sa sariling tahanan. Ngunit ang hawak niyang testamento, ang huling sandata niya laban sa kasakiman, ay nanatiling nakatago. Maliwanag ang araw nang sumapit ang umagang iyon. Parang ordinaryong araw lamang para kay Narya, subalit hindi niya alam na may mabigat na balak ang kanyang anak na si Lorenzo at manugang na si Vivian.
Maagang bumangon si Naria. Bit-bit ang kanyang saklay at naupo sa may terasa ng bahay. Hindi nagtagal ay lumapit si Lorenzo. "Nanay," ani Lorenzo, pilit ang ngiti. "Samahan ka namin ni Vivian mamaya sa bayan. Para naman makalabas-labas ka, palagi ka na lang dito sa bahay." Napatingin si Naria. May bahid ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Bihira siyang aluking ni Lorenzo na sumama sa kanila. "Bayan? Ano naman ang gagawin ko roon, anak? Hindi na ako sanay lumakad ng malayo. E di dadaan na lang tayo sa plaza. Makakasinghot ka man lang ng hangin. Kailangan mo rin yon, nanay." Sabat ni Vivian na pilit nagpapanggap na mabait. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, nakatago ang isang titig na malamig na parang yelo. Nag-aalangan man, pumayag si Naria. Nagbihis siya ng maayos, bit-bit ang maliit na bag na may lamang mahahalagang bagay. At higit sa lahat, nakatago roon ang kahon ng kahoy na may testamento ng kanyang yumaong asawa. Hindi niya iyon iniiwan kahit saan. Sa isip niya, ito na lang ang natitira sa akin. Kung sakaling may mangyaring masama, hindi ko hahayaang mawala ito. Nang makarating sila sa bayan, tila masaya ang paligid. May mga nagtitinda ng prutas sa gilid ng kalsada. May mga batang naglalaro. At may mga tricycle na sunod-sunod ang pasada. Habang nakasakay sila sa kanilang lumang jeep, tanaw ni Naria ang mga pamilyang nagkakatuwaan sa plaza. Sa kabila ng lahat, bahagya siyang ngumiti. Inalala ang mga panahong siya at si Bart ay sabay na namimili sa palengke. Ngunit hindi nagtagal, naramdaman niyang nag-iba ang ihip ng hangin. Huminto ang jeep sa isang gilid ng kalsada, hindi malayo sa palengke. Bumaba sina Lorenzo at Vivian at inakay si Naria palabas. Ngunit sa halip na dalhin siya sa plaza gaya ng sabi, tumigil sila sa isang tahimik na bahagi ng daan kung saan kakaunti ang tao. "Lorenzo, bakit dito?" tanong ni Naria, kinakabahan. "Sandali lang, nanay. May bibilhin pa si Vivian." Sagot ni Lorenzo, iwas ang pingin. Ngunit bago pa makapagsalita ulit si Naria, biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Vivian. "Alam mo ba, Naria, sawa na ako sa lahat ng ito. Araw-araw na lang pabigat ka sa amin. Hindi ka marunong makiramdam. Kung hindi ka lang nanay ni Lorenzo, matagal ka na naming pinaalis." Nagulat si Naria at napakabit ng mahigpit sa kanyang saklay. "Vivian, anong sinasabi mo? Anak kita sa batas, paano mo nagagawa to?" "Huwag kang magpanggap na inosente," sigaw pa ni Vivian. "Wala kang silbi, wala kang ambag. Hindi mo ba nakikita? Kami ang nagpapapain sa'yo. Kung hindi dahil sa amin, wala ka ng bahay na tinitirhan." "Nay," mahinang wika ni Lorenzo, tila nag-aalangan. Ngunit sa huli, tumalikod siya, hindi makatingin sa ina. Dito napaluha si Naria. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinahawakan ang strap ng kanyang bag kung saan nakatago ang testamento. Hindi siya makapaniwala na mismong anak niya ay kaya siyang talikuran. "Anak, Bart, kung buhay ka lang," bulong niya habang pinipigilan ang luha. "Halika na, Lorenzo," utos ni Vivian. Hinila ang asawa papunta sa jeep. Pero saglit na pag-aalangan ni Lorenzo. "Wala nang pero-pero, sumunod ka na lang," sigaw ni Vivian. At sa isang iglap, iniwan nila si Naria sa gilid ng kalsada. Ang jeep ay mabilis na umusad palayo ng palayo hanggang sa ito'y tuluyang maglaho sa kanyang paningin. Naiwan siyang nag-iisa, hirap gumalaw dahil sa kanyang kapansanan. Ang mga tao sa paligid ay nagtatakang tumitingin sa kanya, ngunit walang lumapit. Pinilit niyang makalakad gamit ang kanyang saklay. Mabagal, nanginginig, halos madapa sa bawat hakbang. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi lamang dahil sa sakit ng kanyang paa, kundi dahil sa mas masakit na katotohanang iniwan siya ng sarili niyang pamilya. "Bart," bulong niya, "ngayon ko nararamdaman ang tunay na bigat ng pagiging mag-isa." Ngunit sa kabila ng lahat,
Mahigpit pa rin niyang hinawakan ang kanyang bag. Naroon ang testamento, ang tanging lihim na magpapabago sa lahat. Habang nakaupo siya sa gilid ng kalsada, dumaan ang isang matandang tricycle driver na si Rogelio. Kilala sa baryo bilang mabait at laging handang tumulong. Napahinto ito nang makita si Naria. "Naria, ikaw ba yan? Bakit ka nandito? At bakit mag-isa ka lang?" Gulat na tanong ni Rogelio. Napahikbi si Naria. "Rogelio, iniwan nila ako. Wala akong magawa." Agad siyang inalalayan ni Rogelio at pinasakay sa tricycle. "Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. May mga taong marunong pang rumespeto sa iyo." Habang umaandar ang tricycle, nakatanaw si Naria sa kalsada. Hawak-hawak pa rin ang kanyang bag. Sa kanyang isip, nagsimulang imusbong ang isang desisyon. Hindi na ako mananahimik. Kung ito ang turing nila sa akin, darating ang araw na ipapakita ko ang katotohanan. At sa unang pagkakataong matapos ang matinding sakit, sumilay ang isang matatag na titig sa kanyang mga mata. Tila apoy na handa ng lumaban. Matagal-tagal ding nakaupo si Naria sa gilid ng kalsada bago dumating ang tulong. Ang bawat minutong lumilipas ay tila mga oras para sa kanya. Ramdam niya ang panghihina ng kanyang mga binti at ang kirot sa kanyang dibdib ay higit pa sa sakit ng kapansanan. Ito'y sakit na pagkakalimutan at pagtatakwil. Dumaraan ang ilang tao, pasulyap-sulyap, ngunit mabilis din naglalakad palayo na para bang wala silang nakikita. Ganito na lang ba ang magiging kapalaran ko? Ang maiwan sa daan na parang walang halaga? Bulong niya sa sarili. Ilang sandali pa, dumating ang tricycle ni Rogelio, isang matandang driver na kilala sa baryo bilang mabait at hindi maranyot sa pagtulong. Napahinto siya nang makita ang anyo ni Naria. Gulo-gulo ang buhok, pawis na pawis, at tila ba pinabayaan. Nag-aalangan man, pumayag si Naria. Nagbihis siya ng maayos, bit-bit ang maliit na bag na may lamang mahahalagang bagay. At higit sa lahat, nakatago roon ang kahon ng kahoy na may testamento ng kanyang yumaong asawa. Hindi niya iyon iniiwan kahit saan. Sa isip niya, ito na lang ang natitira sa akin. Kung sakaling may mangyaring masama, hindi ko hahayaang mawala ito. Nang makarating sila sa bayan, tila masaya ang paligid. May mga nagtitinda ng prutas sa gilid ng kalsada. May mga batang naglalaro at may mga tricycle na sunod-sunod ang pasada. Habang nakasakay sila sa kanilang lumang jeep, tanaw ni Naria ang mga pamilyang nagkakatuwaan sa plaza. Sa kabila ng lahat, bahagya siyang mumiti, inalala ang mga panahong siya at si Bart ay sabay na namimili sa palengke. "Naku, Naria!" sigaw ni Rogelio. Agad na bumaba sa kanyang tricycle. "Ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito mag-isa? At bakit parang hindi ka na kayang lumakad?" Napatakip sa mukha si Naria, pilit na itinatago ang kanyang pagluha. "Rogelio, iniwan nila ako. Dinala nila ako rito. Tapos bigla na lang umalis." Nanlaki ang mga mata ng matanda. "Ano? Iniwan ka? Sino?" Si Naria ay mahina ang tinig, ngunit malinaw ang sagot. "Si Lorenzo at ang asawa niyang si Vivian." Hindi na nakapagsalita si Rogelio. Nag-uumapaw ang galit sa kanyang puso. "Mga walang puso, paano nila nadawa yun sa sarili mong ina? Halika, Naria, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan." Dahang-dahan siyang inalalayan ni Rogelio papasakay sa tricycle. Habang umaandar ang sasakyan, pinanaw ni Naria ang kalsadang iniwan sa kanya. Tila ba bawat hakbang ng tricycle ay lumalayo siya sa sakit na kanyang dinanas, ngunit alam niyang dala pa rin niya ang bigat ng lahat. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bag at sa loob-loob niyang muling bumulong. "Ito ang sandata ko. Ito ang magbibigay ng hustisya." Nang makarating sila, hindi sa sariling bahay, kundi sa maliit na tirahan ng isang kaibigan, ang diretsyong pinahak ni Rogelio. "Aling Perla, Perla!" tawag ni Rogelio mula sa labas ng pintuan.
Bumukas ang pinto at lumabas si Aling Perla, isang dating kapitbahay ni Naria na lumipat na sa kabilang barangay. Agad nitong napansin ang kalagayan ng kaibigan. Diyos ko, Naria, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nasa tricycle? At bakit ka mukhang pinabayaan? Naluha si Naria nang makita ang pamilyar na mukha na may halong malasakit. Perla, wala na silang awa. Iniwan nila ako sa daan. Wala akong magawa. Walang pag-aalinlangan, agad siyang pinapasok ni Perla. Dito ka na muna. Huwag kang mag-alala, Naria. May lugar ka palagi rito. Magtahinga ka muna. Ako na ang bahala sa'yo. Sa maliit na bahay ni Perla, kahit payak at makitid, ay dama ni Naria ang init ng tunay na pagtanggap. Inihanda siya ng higaan, pinainom ng mainit na sabaw, at pinahiran ng langis ang kanyang namamagang binti. Ako na ang mag-aalaga sa iyo, Naria. Hindi lahat ng tao'y makakalimot sa mga kabutihan mo. Naalala ko pa noong ako'y nagigipit, ikaw ang nag-abot ng bigas at gulay. Ngayon, ako naman ang tutulong sa iyo. Malumanay na sabi ni Perla. Napahitbi si Naria at hinawakan ang kamay ng kaibigan. Salamat, Perla. Akala ko'y tuluyan na akong iiwan ng lahat. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng tunay na malasakit. Sa mga sumunod na araw, doon muna siya nanirahan. Habang nagpapahinga at pinapawi ang kanyang sakit, unti-unti ring nabubuo sa kanyang isipan ang kabuuan ng mga pangyayari. Sa bawat gabi, muling bumabalik ang alaala ng pagmamaltrato sa kanya, ang pagsigaw ni Vivian, ang pananahimik ni Lorenzo, ang pangungutya sa kanya na siya'y pabigat lamang. Minsan, habang magkasama silang kumakain ni Perla, bigla siyang napabuntong hininga. Alam mo, Perla, matagal ko nang iniisip. Tama ba na pinipili kong manahimik? Tama ba na pinapayagan ko silang apihin ako? Kahit alam kong may iniwang testamento si Bart para sa akin. Napatigil si Perla at tinitigan siya ng matagal. Kung ako sa iyo, Naria, hindi ko hahayaan. Ang bawat luha at bawat sugat na natamo mo, may katumbas na hustisya. Hindi para sa kayamanan, kundi para ipakita na hindi nila pwedeng tapakan ang dignidad mo. Tandaan mo, ikaw ang tunay na asawa ni Bart. Ikaw ang may karapatan. Tumulo ang luha ni Naria habang tahimik na nakayuko. Babalik ako, Perla. Hindi bilang isang api, kundi bilang taong may hawak ng katotohanan. Kapag dumating ang tamang oras, ipapakita ko sa kanila ang testamento. Hindi na nila ako matatapakan muli. Niyakap siya ng kaibigan. At kapag dumating ang araw na yan, Naria, narito ako sa likod mo. Hindi ka nag-iisa. Doon sa payak na tirahan ni Perla, nagsimulang mabuo ang panibagong lakas ng loob ni Naria. Hindi na siya ang dating ina na tahimik na lamang at lumuluha sa bawat pang-aapi. Ngayon, siya ay isang inang naghihintay ng tamang pagkakataon upang ipaglaban ang kanyang dangal at ang iniwang pangalan ng kanyang asawa. At habang nakahiga siya ng gabing iyon, nakadikit sa kanyang dibdib ang bag na naglalaman ng testamento. Sa gitna ng katahimikan, maririnig ang kanyang mahinang bulong. Darating ang araw at sa pagbabalik ko, hindi na ako ang kanilang inaapi. Ako ang kanilang kinatatakutan. 3 taon ang mabilis na lumipas mula nang iwanan si Naria sa gilid ng daan ng kanyang sariling anak at manugang. Sa panahong iyon, maraming nagbago, hindi lang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa pamilyang minsan ay itinuturing niyang tahanan. Sa loob ng bahay ni Lorenzo at Vivian, lalong lumala ang tensyon. Ang dating maayos na hapagkainan ay napalitan ng sigawan at pagtatalo. Lorenzo, sigaw ni Carmela isang gabi, hawak ang ilang papeles. Hindi ka ba nahihiya? Lahat ng lupa, ginagalaw ni Vivian, ipinagbibili kung kani-kanino. Tapos ngayon pati bahay, muntik ng masangla dahil sa utang. Wala kang karapatang manghimasok, Carmela, balik ni Lorenzo, sabay hampas ng kamay sa mesa. Ako ang panganay, ako ang may karapatang magdesisyon. Desisyon?
Desisyon bang tawagin ang pagpapakasasa sa bisyo at pagbibigay ng pera kay Vivian para sa luho niya? Napatawa si Vivian, ngunit halata ang inis. Huwag mong ibaling sa aking Carmela. Ikaw nga nakikinabang din naman sa kita mula sa lupa. Hindi mo alam kung gaano kahirap pamahalaan ang lahat. Ako ang gumagawa ng lahat dito. Gumagawa? Sagot ni Carmela, nanginginig sa galit. Ginagawa mong bangko ang pamilya. Binabastos mo ang pangalan ni Papa at Mama. Kung buhay pa si Lolo Bart, hindi kanya patatawarin. Hindi na napigilan ni Lorenzo ang sarili at tumayo, galit na galit. Tumahimik ka na lang, Carmela. Kung hindi mo nagugustuhan, umalis ka rito. At mula noon, mas lumalim pa ang bangayan ng magkapatid. Ang dating simpleng pagtatalo ay naging lantaran ng sigawan sa harap ng mga kapitbahay. Samantala, si Marco na ngayoy 10 taong gulang ay hindi na bata. Ang dating mahinahong apo ni Naria ay napilitan ng maghanap buhay. Nagtrabaho siya bilang kargador sa palengke, pat minsan ay pumapasada bilang pahinante sa jeep. Hindi niya ito ginagawa para sa luho, kundi para lamang maibsan ang gutom at mabayad ng mga utang ng pamilya. Isang gabi, habang pagod na pagod siyang umuwi, nadatnan niya ang mga magulang na nag-aaway muli. Bakit ba palagi kayong ganyan? Singhal ni Marco. Wala na nga tayong pera. Puro kayo sigaw at sisi. Kung hindi dahil sa kapabayaan ninyo, hindi tayo malulubog sa ganito. Natahimik si Lorenzo at Vivian, ngunit agad rin nagsalita si Vivian. Anak, hindi mo naiintindihan. Para rin naman ito sa'yo, para sa kinabukasan mo. Kinabukasan, tumawa si Marco, puno ng hinanakit. Wala kayong iniwan kundi utang at kahihiyan, at higit sa lahat, hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa ninyo kay Lola. Alam ko ang lahat. Alam kong iniwan niyo siya sa daan na parang hayop. Biglang namutla si Lorenzo at napatingin sa anak. Marco, kung anong galit ko noon, mas malaki pa ngayon dahil sa ginawa ninyo, nawala ang respeto ko. Hindi ko alam kung paano ko kayo matatawag na magulang. At lumabas si Marco. Iniwan ang mga magulang na hindi makasagot. Samantala, sa kabilang baryo, sa payak na bahay ni Aling Perla, unti-unting bumalik ang lakas ni Naria. Sa tulong ni Perla at ng ilang kaibigan, natutunan niyang muling tumayo, hindi lamang pisikal, kundi pati sa kanyang kalooban. Ang dating nakayuko at umiiyak na si Naria, ngayon ay marunong nang ngumiti at humarap sa hamon ng buhay. Isang hapon, habang sila ni Perla ay nagkakape sa harap ng bahay, nagsalita si Naria. Perla, 3 taon na rin pala ang lumipas. Akala ko noon matatapos na ako sa daan na iyon. Pero heto ako, buhay pa rin. Buhay at mas matatag, Naria, sagot ni Perla. Hindi lahat ng tao'y kayang tiisin ang pinagdaanan mo. Pero ikaw, heto ka pa rin. Ibig sabihin may dahilan pa ang Diyos para manatili ka. Napangiti si Naria at hinaplos ang bag na nasa tabi niya. Tama ka. May iniwan si Bart na hindi ko pa naipapakita. Darating ang araw, ipapakita ko sa kanila ang totoo. Hindi para agawin ang yaman, kundi para itama ang mali. Tumango si Perla. At kapag dumating ang araw na yon, nandito kami. Hindi ka nag-iisa. Marami pa ring nagmamahal at nagre-respetong totoo. Kinagabihan, habang nakahiga si Naria, dumalaw sa kanyang isipan ang mga alaala ng 3 taon. Ang araw na iniwan siya sa daan, ang pagluha niya sa gitna ng kalsada, at ang pagtulong ni Rogelio at Perla. Sa halip na maging sugat lamang ang lahat ng iyon, naging paalala iyon na may mga taong tunay na handang tumulong. At doon, unti-unti nang nabubuo sa kanyang isip ang plano. Hindi na siya babalik sa kanilang tahanan bilang isang api, kundi bilang tagapagmana ng katotohanan.
Hindi niya hahayaang tuluyang madumisan ang pangalan ng kanyang asawa at ang dangal na iniwan nito. Bart, bulong niya sa gabi, nakatingala sa kalangitan. Huwag kang mag-alala, hindi mawawala ang iniwan mong pangalan. Sa tamang oras, ibabalik ko ang lahat sa ayos. At sa gabing iyon, tuluyang tumibay ang kanyang loob. Ang pagbabalik niya ay hindi para humingi ng awa, kundi para ipakita ang katotohanan. Ang katotohanang matagal nang tinatago sa ilalim ng kanyang bag, sa loob ng isang lumang kahon, ngunit higit sa lahat, sa kanyang puso. Sa loob ng 3 taon, naging tahimik ang buhay ni Naria sa piling ni Aling Perla. Unti-unti siyang bumalik sa dating sigla, natutong muling tumawa at magtiwala, at higit sa lahat, natutong maghintay ng tamang panahon. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagtagal, sapagkat isang araw ay nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa buong barangay. Uy, alam niyo ba? Buhay pa raw si Aling Naria, wika ng isang tindera sa palengke. Nakikita raw siya sa kabilang baryo. Malakas pa at nakakalakad na. Oo nga sabat ng isa. At may hawak daw siyang dokumento. Testamento ba raw ng asawa niya? Kaya pala hindi maipagbili ni na Lorenzo at Vivian lahat ng lupa. Agad na naging mainit na usapan sa mga upukan ang pangalan ni Naria. May nagsasabing baka bumalik siya para bawiin ang lahat. May nagsasabing matagal na siyang naghahanda ng paghihiganti. Kahit anong bersyon ng tsismis, iisa ang naging epekto nito. Umabot ang balita kina Lorenzo at Vivian. Isang gabi, sa loob ng kanilang bahay na halos wala ng laman ang aparador, nag-uusap ang mag-asawa. Lorenzo, sabi ni Vivian halatang naiirita, naririnig mo ba ang mga balita? Buhay pa raw ang nanay mo at hindi lang yon, hawak niya raw ang testamento. Napatigil si Lorenzo, natulala at halos hindi makapaniwala. Hindi, imposible. Kung buhay pa siya, bakit hindi siya bumabalik? Baka gawa-gawa lang yan. Hindi ito gawa-gawa, singhal ni Vivian. Naririnig ko mismo sa palengke, sa mga kapitbahay. Kung totoo ngang may hawak siyang testamento, tapos na tayo, Lorenzo. Mawawala lahat ng lupa, pati itong bahay na to. Halos mawalan ng kulay ang mukha ni Lorenzo. Kung totoo nga yan, kailangan natin siyang hanapin bago pa siya bumalik. Hindi tayo pwedeng maunahan. Kinabukasan, nagpasya silang hanapin ang kinaroroonan ni Naria. Una nilang tinungo ang mga lumang kapitbahay, ngunit puro iwas ang sagot. Nang puntahan nila si Rogelio, ang tricycle driver, ngumiti lang ito at nagsabing, matagal ko nang hindi nakikita si Naria. Kung buhay man siya, siguro mas masaya siyang malayo sa mga taong umapi sa kanya. Wala kang pakialam, bulyaw ni Vivian. Sabihin mo kung nasaan siya. Ngunit si Rogelio ay tahimik lamang, hindi nagpapakita ng takot. Kung talagang nanay niyo siya, kayo mismo ang dapat lumapit sa kanya, hindi yung para lang sa ari-arian. Galit na galit si Vivian at halos sampalin si Rogelio. Ngunit pinigilan siya ni Lorenzo. Halika na. Aniya, hindi nating makukuha ang sagot dito. Pumunta naman sila kay Aling Perla, ngunit tulad ni Rogelio, mailap din ang mga sagot. Bakit ko sasabihin sa inyo kung saan siya? Matapang na sabi ni Perla. Kung gusto niyong malaman, kayo mismo ang magpakita ng malasakit, hindi yung puro sigaw at pang-aabuso. Wala kang karapatang humadlang, Perla. Balik ni Vivian. Ngunit mariing tinugon ni Perla. At wala rin kayong karapatang apihin si Naria. Kung hindi niyo siya kayang mahalin, ako at ang mga kaibigan ko ang gagawa niyon para sa kanya. Hindi nagtagumpay sina Lorenzo at Vivian sa kanilang paghahanap. Sa bawat tanungan nila, tila mas lalong lumalayo ang sagot. Samantala, si Marco, na ngayon ay mas binata na, ay palihim na bumibisita sa anyang lola tuwing may pagkakataon. Gabi-gabi,
Matapos ang kanyang trabaho bilang kargador, dumaraan siya sa bahay ni Perla. Lola, bulong ni Marco habang niyayakap ang matanda. Namiss kita. Ang dami kong gustong ikwento. Mumiti si Naria sabay haplos sa buhok ng apo. Hidyo, ikaw lang ang nabibigay lakas sa akin. Sa tuwing pumupunta ka, nararamdaman kong hindi pa huli ang lahat. May natitira pa ring pagmamahal sa pamilya. Minsan, habang magkasama silang naglalakad sa bakura ni Perla, nagsalita si Marco. Lola, alam mo ba, nag-away na sila Papa at Tita Carmela, wala nang tigil ang sigawan sa bahay. Palagi na silang pinagchichismisan ng mga tao, lalo pang lumalaki ang utang nila. Napailing si Naria, napapikit. Hindi ako natutuwa na nahihirapan sila Marco. Pero siguro, ito na ang paraan ng Diyos para makita nila ang mga kasalanan nila. Napatitig si Marco sa kanya. Balak mo bang bumalik, Lola? O mananatili ka na lang dito kay Aling Perla? Tahimik si Naria sandali bago tumugon. Babalik ako, Marco. Pero hindi bilang isang ina na api. Babalik ako dalang katotohanan. Hindi ko hahayaang tuluyang masira ang pangalan ng iyong Lolo Bart. Lalong humigpit ang yakap ni Marco sa kanyang lola. Lola, kahit anong mangyari, nasa tabi mo ako. Hindi kita iiwan. Hindi ko gagawin ang ginawa sa iyo ni na Papa at Mama. At sa mga gabing iyon, habang lihim na nag-uusap si Naria at Marco, mas lalo silang napalapit sa isa't isa. Ang kanilang ugnayan bilang lola at apo ay naging sandigan ng pag-asa. Habang patuloy na kumakalat ang tsismis sa barangay, lalong nababahala sina Lorenzo at Vivian. Ang takot sa pagkawala ng kanilang ari-arian ay unti-unti nang lumalamon sa kanila. At habang pinipilit nilang alamin ang totoo, mas lalo namang tumitibay ang loob ni Naria na ihanda ang kanyang pagbabalik. Sa bawat pagbisita ni Marco, sa bawat yakap at pangakong hindi siya iiwan, nadarama ni Naria na hindi siya kailanman nag-iisa. Sa kanyang puso, alam niya, malapit na ang araw ng paghaharap at sa oras na iyon, ang katotohanan ang mananaig. Isang umaga na tila karaniwang araw lamang para sa buong barangay, biglang nabalot ng usap-usapan ang paligid. Habang abala ang mga tao sa kani-kanilang gawain, may iilang nakakita kay Naria na naglalakad. Mahina man, ngunit matatag, patungo sa malaking bahay na minsang naging sentro ng kanilang pamilya. Ang kanyang saklay ay kumalabog sa simento sa bawat hakbang at sa kanyang kabilang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang lumang envelope. Ang balitang siya'y nagbalik ay mabilis na kumalat at halos lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Pagdating sa pintuan ng kanilang bahay, bumungad sa kanya sina Lorenzo, Vivian at Carmela na nagulat at napatayo mula sa kanilang upuan. Halata sa kanilang mga mukha ang kaba at pagkataranta. Nanay, pautal na sabi ni Lorenzo, hindi mafatingin ng diretsyo. Buhay ka pa nga talaga? Si Vivian na palaging mayabang ay halos hindi makapaniwala. Paano? Hindi ka na dapat bumalik dito. Wala ka ng karapatan. Ngunit bago pa man makapagsalita muli ang sinuman, nagsalita si Naria. Mahina ang kanyang katawan ngunit matatag ang tinig. Hindi ako bumalik para maging alipin ninyo. Nandito ako para ilabas ang totoo. Kasabay nito, itinaas niya ang hawak na envelope at inilabas ang dokumento. Ang lumang papel, may pirma ng yumaong si Bartolome, ay kumikislap sa liwanag ng araw na pumapasok sa pintuan. Bart mismo ang nag-iwan nito, dagdag ni Naria. Bakas ang autoridad sa kanyang tinig. At ngayon, oras na para malaman ninyo ang katotohanan. Kinuha niya ang mga papel at binuksan sa harap ng lahat. Sa oras na iyon, nagsidatingan din ang ilang kapitbahay na nakarinig ng kaguluhan. Pumasok sila sa bakuran, usisero, ngunit handang maging saksi sa nangyayari. Pinasa ni Naria ang laman ng testamento. Mabagal ngunit malinaw ang bawat salita. Ang lahat ng lupa at bahay na naiwan ko ay itinatakda kong mapupunta sa aking asawa, si Apolinaria de Gracia,
upang siya ang mamahala hanggang sa kanyang huling hininga. Ang aking mga anak ay magkakaroon lamang ng tig-isang bahagi, ngunit hindi maaaring ibenta o galawin ng walang pahintulot ng kanilang ina. Nagkagulo ang mga tao, bulung-bulungan at bakas ang pagkagulat sa lahat. Si Lorenzo ay napasandal sa upuan, nanlumo. Si Carmela ay natigilan at napayuko, habang si Vivian ay namutla at halos mawalang ng lakas ang puhod. Hindi totoo yan! Halos pasigaw na tugon ni Vivian, bagamat nanginginig ang tinig. Baka peke lang yan, imposibleng iniwan lahat ni Bart sa'yo. Ngunit lumapit ang isa sa mga kapitbahay na si Kapitan Ruben na dumating upang makita ang nangyayari. Nakikita ko ang pirma ni Bart dito, Vivian. Kilala ko ang sulat kamay niya. Hindi ito peke. Legal ang hawak ni Aling Nar. Halos maluha ang mga usisero. Grabe, totoo pala ang mga balita. Kaya pala hindi nila madenta ang lahat. Lumapit si Carmela, naninginig. Nanay, patawad. Hindi ko alam na ito ang iniwan ni Papa. Kung alam ko lang, sana hindi ako nakisama sa mga kapatid ko. Ngunit si Lorenzo ay hindi makapagsalita. Nakayuko siya, halos hindi makahinga sa bigat ng hiya at takot. Si Vivian naman ay halos lumuhod sa takot, nanginginig at pawis na pawis. Naria, wag naman, hindi namin alam. Wag mo naman kaming paalisin. Ngunit nanatiling matatag si Naria. Hindi ko kayo pinaalis. Ngunit tandaan ninyo, hindi ninyo na ako pwedeng apihin. Hindi na ako ang ina na tahimik lang at nagtitiis. Ako ang tagapangalaga ng iniwang pangalan ni Bart. At hindi ko hahayaan na dumisan ninyo ito. Napayuko ang lahat, walang maisagot. Sa gilid, lumapit si Marco na lihim na nakasunod si kay Naria mula pa sa bahay ni Perla. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang lola sa harap ng lahat. Lola, ipinagmamalaki ko po kayo. Salamat at hindi mo hinayaang mawala ang pangalan ni Lolo. Nag-iyak ang ilan sa mga nakakita. Sa oras na iyon, ang dating inaapi at iniwan sa kalsada, nayo'y muling nakatayo, hindi bilang biktima, kundi bilang tagapagdala ng hustisya at katotohanan. At sa mga matang puno ng hiya at takot nina Lorenzo at Vivian, malinaw na natanto ng lahat. Ang yaman ay madaling mawala, ngunit ang dangal at katotohanan, iyan ang hindi kailanman maaaring pagtakpan. Tahimik si Naria sandali, bago tumugon. Babalik ako, Marco. Pero hindi bilang isang ina na api. Babalik ako dala ang katotohanan. Hindi ko hahayaang tuluyang masira ang pangalan ng iyong Lolo Bart. Lalong humigpit ang yakap ni Marco sa kanyang lola. Lola, kahit anong mangyari, nasa tabi mo ako, hindi kita iiwan. Hinding-hindi ko gagawin ang ginawa sa iyo ni na Papa at Mama. At sa mga gabing iyon, habang lihim na nag-uusap si Naria at Marco, mas lalo silang napalapit sa isa't isa. Ang kanilang ugnayan bilang lola at apo ay naging sandigan ng pag-asa. Habang patuloy na kumakalat ang tsismis sa barangay, lalong nababahala sina Lorenzo at Vivian. Ang takot sa pagkawala ng kanilang ari-arian ay unti-unti nang lumalamon sa kanila. At habang pinipilit nilang alamin ang totoo, mas lalo namang tumitibay ang loob ni Naria na ihanda ang kanyang pagbabalik. Sa bawat pagbisita ni Marco, sa bawat yakap at pangakong hindi siya iiwan, nadarama ni Naria na hindi siya kailanmang nag-iisa. Sa kanyang puso, alam niya, malapit na ang araw ng paghaharap. At sa oras na iyon, ang katotohanan ang mananaig. Kinabukasan, matapos ang pagbabalik ni Naria sa kanyang tahanan, hindi na nakatiis ang mga tao sa barangay. Lahat ay nagtatanong kung ano ang susunod na mangyayari. At marami ang nagdanais na makita mismo ang dokumentong hawak niya. Kaya't si Naria, kasama si Marco, ay dumiretso sa barangay hall upang ilabas ang katotohanan sa harap ng mga taong matagal nang nanonood at nagbubulungan. Pagpasok nila, naroon na si Kapitan Ruben at ilang kagawad nakahanda upang makinig. Dumating din sina Lorenzo at Vivian
dala ang makapal na folder ng mga papeles na ilang buwan nilang ipinagmamalaki sa mga mamimili at kamag-anak. Kasama ring si Carmela, ngunit halatang balisa, tahimik lamang at nakatingin sa sahig. Mga kabarangay, panimula ni Kapitan Ruben, tinawag ko ang pagpupulong na ito upang matapos na ang mga usap-usapan. Narito si Aling Naria, may hawak na dokumento na sinasabing tunay na testamento ng kanyang yumaong asawa, si Ginoong Bartolome de Gracia. At narito rin sina Lorenzo at Vivian na may dala ring mga papel. Pakinggan natin ang bawat panig. Tumayo si Naria, mahinaman, ngunit matatag ang tinig. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Kung hindi lang ako tinulak sa sulok at pinakitaan ng kalupitan, hindi ko sana inilabas ang dokumento. Pero ito ang iniwan ng asawa kong si Bart. Hindi pera ang pinoproblema ko, kundi respeto na dapat ibinibigay sa kahit matanda at may kapansanan. Dahan-dahan niyang inilapag ang lumang envelope sa mesa ng kapitan. Binuksan ito at inilabas ang testamento. May mga nakasaksi agad na kinilatis ang pirma. Lumapit si Kapitan Ruben. Maingat na binasa ang bawat pahina. Nakasulat dito, ang buong lupain at bahay ay ibinibigay kay asawa, Apolinaria de Gracia, hanggang sa kanyang huling hininga. Ang mga anak ay may tig-isang maliit na bahagi, ngunit walang karapatang ibenta o galawin nang walang pahintulot ng ina. Ang dokumentong ito ay may petsa, pirma at 2 saksi. Kilala ko ang mga pirma ng mga saksi rito. Walang duda ito ay legal. Nagkagulo ang mga tao sa loob ng hall. May nagbulungan, kaya pala hindi nila maibenta. Matagal na palang hawak ni Aling Naria ang tunay na dokumento. Agad na sumabat si Vivian. Halos pasigaw. Hindi kami papayag. Peke yan, ang hawak namin ang totoo. Itinulak niya ang folder na dala at nagkalat ang mga papel sa mesa. Pinulot ng isang kagawad at maingat na tiningnan. Kapitan, tingnan niyo po ito. Iba ang porma at halatang pineke ang sulat kamay. Pati petsa, hindi tugma. Huminga ng malalim si Kapitan Ruben. Vivian Lorenzo, ito ba ang ipilagmamalaki yun noon? Kapitan, kami ang tunay na nag-asikaso ng lupa. Sigaw ni Lorenzo, nanginginig ang boses. Bakit naman kami papaboran ng tatay kung hindi sa amin mapupunta ang lahat? Sumabat si Naria, mariin ang pinig. Lorenzo, anak, hindi ba't sinabi ko noon pa man na hindi lahat tungkol sa pera? Pinaghirapan ng tatay mo ang lupa, hindi para mag-away kayo, kundi para mapakinabangan ng lahat. Ngunit anong ginawa ninyo? Nilapastangan ninyo ang alaala niya at pinabayaan niyo akong tratuhin na parang walang halaga. Namilog ang mga mata ng mga tao at nagsimula silang pumulong-bulong laban kay Vivian at Lorenzo. Aba, grabe ang tapal ng mukha ng mag-asawang yan, sabi ng isa. Iniwan pa nila si Aling Naria sa daan, tapos sila pa ang nagmamagaling, daddad ng isa pa. Hindi na nakapagsalita si Vivian. Namutla siya at halos lumuhod sa harap ng lahat. Kapitan, patawarin niyo kami. Hindi namin alam na totoo ang hawak ni Aling Naria. Hindi namin alam. Ngunit hindi na maibabalik ang tiwala. Ipinaliwanag ng kapitan na ang ginawa ni Lorenzo at Vivian ay malinaw na panlilinlang at pamemeke ng dokumento na maaari ng isampa bilang kaso. Dahil dito, mariing sabi ni Kapitan Ruben, ipapasa ko ito sa tabang korte upang magkaroon ng hustisya. Hindi pwedeng palampasin ang ginawa ninyo. Hindi lang ito tungkol sa lupa, kundi sa pagsira ng pangalan ng isang taong wala na at sa pablapastangan sa sariling ina. Napatungo si Lorenzo, nanginginig ang balikat sa bigat ng kahihiyan. Si Carmela naman ay nagsimulang umiyak. Pasensya na po, Nay. Hindi ko alam na ganito ang kahihinatnan. Ngunit sa halip na magalit, tumingin lamang si Naria sa kanya. Anak, huli na ba para ituwid ang mali? Hindi ko kayo pinarurusahan. Ang tanging hinihingi ko ay respeto na kahit matanda at may kapansanan, may karapatan pa ring marinig at igalang. Napaluhod si Marco sa tabi ng kanyang lola. Mahigpit na niyakap ito sa harap ng lahat. Lola, ako ang mag-aalaga sa'yo. Hindi mo na kailangang matakot o magtiis pa.
Nandito ako hanggang sa huli. Napaluha ang ilan sa mga dumalo. Sa oras na iyon, si Naria, ang dating tinuturing na pabigat, iniwan sa kalsada at halos mawala ang dignidad. Ngayon ay nakatayo sa harap ng lahat, matatag at marangal. Hindi ang pera ang kanyang ipinaglaban, kundi ang dignidad at respeto na dapat ay para sa bawat matanda, para sa bawat taong minsan nang nagsakripisyo para sa pamilya. At sa pagbabalik na iyon, unti-unting nagbago ang tingin ng buong barangay. Hindi na nila nakikita si Naria bilang isang mahinat api, kundi bilang simbolo ng katatagan at tapang. Isang paalala na ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay palaging lilitaw sa tamang panahon. Matapos ang lahat ng kaguluhan at kahihiyan na idinulot ng paglilitis sa barangay, tuluyang bumigat ang mundo ni Lorenzo at Vivian. Ang mga taong dati kinikindatan ni Vivian sa palengke ay ngayoy lumilingon ng may pang-uuyam. Ang mga kaibigan ni Lorenzo sa inuman ay unti-unti ring lumayo, ayaw madamay sa kanyang pangalan. Hindi nagtagal dahil sa walang tigil na paniningil ng mga pinagkakautangan at dahil sa hiya na rin, napilitan silang lisanin ang baryo isang umaga. Walang paalam, walang bakas na babalik pa. Vivian, bilisan mo! Mas mabuti nang umalis tayo bago pa tuluyang lumala. Malamlam na sabi ni Lorenzo habang karga ang ilang sako ng kanilang mga damit. Akalain mo, Lorenzo, na pati ako'y pinagtulungan nila. Ang lahat ng tao dito, wala nang ginawa kundi laitin ako. Kung alam ko lang, hindi na sana ako pumayag na dito manirahan noon. Sagot ni Vivian, nanginginig sa galit ngunit bakas din ang takot sa boses. Tahimik na lamang si Lorenzo at sa unang pagkakataon, inamin sa sarili na siya ang may sala. At tuluyan na silang nawala sa baryo, parang usok na nilamon ng hangin. Samantala, naiwan si Carmela na ilang gabi nang hindi mapakali. Sa kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng pagkatamali. Isang hapon, pinili niyang lumapit sa kanyang ina. Nay, mahina niyang simula habang nakatayo sa may pintuan ng bahay. Nakaupo si Daria sa lumang upuan. Inagmamasdan ang taniman sa harap ng bakuran. Tumingin siya kay Carmela at sa kanyang mga mata, bakas pa rin ang pait ng nakaraan. Ano ang sadya mo, Carmela? Malamig na tanong ni Naria. Lumapit si Carmela, luhaan at lumuhod sa harap ng ina. Patawad po, Nay. Patawad sa lahat ng nagawa ko. Patawad sa pananahimik ko noong inaapi ka nila. Patawad sa hindi ko paggalang. Tahimik lamang si Naria at ilang sandaling nakatingin sa anak. Sa huli, hinaplos niya ang buhok nito. Ang pagpapatawad ay hindi madaling ibigay, anak. Pero kung bukal ang pagsisisi mo, matututunan kong muling buksan ang puso ko para sa'yo. Ang tanong, handa ka bang magbago? Oo, Nay, umiiyak na sagot ni Carmela. Handa po ako, hindi ko nahahayaang muli kitang baliwalain. Sa puntong iyon, unti-unting gumaan ang dibdib ni Naria. Sa tulong ng apo niyang si Marco at ni Perla, nagsimulang maibalik sa maayos ang kanilang pamumuhay. Si Marco, na ngayon ay mas masigasig sa pagtatrabaho, ay nagpasya ring magpatuloy sa pag-aaral habang tumutulong sa lola. Nagbenta sila ng ani mula sa lupa at nagpatayo ng maliit na tindahan sa tabi ng bahay. Lola, sabi ni Marco isang umaga habang inayos ang mga paninda, pangarap kong palakihin pa ito. Hindi lang para sa akin, kundi para masigurong hindi ka na muling magugutom o mahihirapan. Napangiti si Naria, bakas sa kanyang mga mata ang pag-asa. Marco, anak, sapat na sa akin, nandyan ka, hindi na ako hiringin ng higit pa. Dumating ang panahong muling na itayo ang bahay na halos winasak ng kasakiman at panlilinlang. Ngayon, puno ito ng tawanan at halakhakan. Si Perla na palaging nakasuporta ay itinuring ng kapamilya. Ang mga kapitbahay na dati nakikibulong lamang ay lumapit kay Naria upang humingi ng payo at magpakita ng kanilang suporta. Aling Naria, wika ng isang kapitbahay,
Salamat at pinakita niyo sa amin na kahit may kapansanan, hindi hadlang para panindigan ang dangal. Natuto kami sa inyo. Narya, dagdag pa ni Kapitan Ruben minsang bumisita. Ang pangalan ninyo ay magiging halimbawa ng tapang dito sa ating barangay. Huwag kayong mag-aalala, hindi na kayo muling mababastos. At sa bawat araw, naging inspirasyon si Narya, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa aral na dala niya. Pinatunayan niya na ang dangal at respeto ay mas mahalaga kaysa anumang salapi. Lumipas ang mga taon at dumating ang huling yugto ng buhay ni Narya. Sa kabila ng kanyang edad, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Hindi na siya nag-iisa sapagkat naroon si Marco, si Carmela na muling bumalik sa kanyang piling, at si Perla na naging parang kapatid sa kanya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa terasa at pinagmamasdan ang mga bituin, lumapit si Marco. "Lola," mahinang sabi niya, "huwag kang mag-alala, ako ang mag-aalada sa iyo hanggang sa huli, hindi kita iiwan." Naluha si Narya at hinaplos ang pisngi ng apo. "Marco, hindi na ako natatakot. Ang iniwan sa akin ni Bart, hindi kayamanan, kundi pagkakataon ng ipakita sa inyo ang halagang respeto at pagmamahal. At ngayon, natupad na iyon." At doon, sa kanyang mga huling taon, namuhay si Narya ng masaya, hindi dahil sa mana o ari-arian, kundi dahil sa wakas natagpuan niya ang tunay na kayamanan, ang pagmamahal ng pamilya, at ang dignidad na hindi kailanman kayang nakawin ng sinuman.